Dahan-dahang dinaanan ng kanyang magaspang na hinlalaki ang aking pulang lips. Hindi para saktan ako, kundi para burahin ang tanging proteksyong suot ko sa mapanghusgang mundo. Sa gitna ng dilim at amoy ng alak sa eskinita ng Makati, ramdam ko ang init ng hininga ni Jax, ang basagolero na kinatatakutan ng lahat. Pero ngayon ay tila naghahanap ng sagot sa aking mga mata. Akala ko ay gulo ang dala niya, pero bakit sa bawat haplos niya, tila mas nasusunog ako sa emosyong hindi ko mapangalanan? Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga ka-desires. Welcome muli sa M2M Desires, ang tahanan ng mga kwentong magpapatibok, magpapaiyak, at magbibigay liwanag sa tunay na kulay ng pag-ibig. Ako ang inyong lingkod, si Kuya Will, na laging handang makinig at maghatid ng inyong mga karanasan sa ating komunidad. Bago tayo tuluyang lumubog sa init at sakit ng kwento ni Miko at Jax, siguraduhin munang nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel. I-click na rin ang notification bell at i-like ang videong ito para lagi kayong updated sa ating mga uploads gabi-gabi. Huwag din kalimutang mag-comment sa ibaba kung ano ang reaksyon ninyo sa ating magiging kwento ngayon. At bago natin buksan ang unang bahagi, isang malaking shoutout muna kay Arvin Dimatulak mula sa Tarlac City. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa ating channel. Mabuhay ka, Arvin! Handa na ba kayong silipin kung ano talaga ang nasa likod ng pagiging basagulero niya? Tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, tawagin niyo na lang akong Miko. 24 years old ako at nagtatrabaho bilang BPO trainer. Sanay na ako sa puyatan at sa pressure sa trabaho. Dahil malayo ang bahay namin sa Bulacan, nag-decide akong mag-rent ng maliit na apartment sa isang masikip na eskinita sa Makati. Akala ko, simple at tahimik lang ang magiging buhay ko doon. Pero Kuya Will, sa unang gabi ko pa lang, parang may bumungad agad na hindi ko inaasahan. Pagkababa ko ng jeep, dala ko pa yung mga gamit ko. Sinalubong agad ako ng halo-halong amoy, kanal, usok at alak. Sa tapat ng isang lumang tindahan, may grupo ng mga lalaking nag-iinuman. Maingay sila, nagtatawanan, parang walang pakialam sa paligid. Sanay naman ako sa tingin ng ibang tao, Kuya Will. Lalo na kapag gabi. Kasi sa gabi, ako si Mika. Nakaayos, full glam, maayos ang kontor, at may suot na matte red lipstick. Parang yun yung nagsisilbing mask ko. Proteksyon ko sa mata ng mga taong mabilis manghusga. Pero habang naglalakad ako papunta sa inuupahan ko, biglang tumahimik yung grupo. Parang may huminto sa hangin. May isang lalaki na tumayo. May hawak siyang bote ng gin at dahan-dahan niyang hinarangan yung daan ko. Siya si Jax. Matangkad siya, malapad ang katawan at puno ng tattoo ang mga braso niya. Yung itsura niya parang apoy na hindi mo basta malalapitan. Nakakatakot, pero mapapatingin ka pa rin. Bago ka rito, di ba? Tanong niya. Paus ang boses habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Hindi ako agad nakasagot. Dito sa lugar ko, dagdag niya, ayaw ko ng mga tulad mong pakalat-kalat. Nakakadumi ka ng paningin, Miko. Ramdam ko yung bigat ng sinabi niya. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan ko. Pinilit kong maging steady ang boses ko. Nangungupahan ako ng maayos dito, Jax. Sagot ko. Pero tumawa lang siya. Yung tawa na parang may halong pang-aasar at galit. Inubos niya yung laman ng bote. Tapos basta na lang niya itong ibinalibag sa gilid. Simula bukas, sabi niya, ayaw ko nang makita yung pulang lips mo rito. Mukha kang payaso sa sementeryo. Doon ko unang naramdaman yung kakaibang kaba, Kuya Will. Hindi ko alam kung takot ba yun o may ibang bagay. Kasi habang nakatitig siya sa akin,
May nakita akong kakaiba sa mga mata niya. Parang galit na matagal nang kinikimkim. Parang apoy na hindi pa tuluyang napapatay. At hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero sa gitna ng takot, parang may bahagi sa akin na napahinto rin. Parang may nagsasabing, hindi lang galit ang dala niya. Parang may kwento pa sa likod ng bangis niya. Lumipas ang ilang araw at natuto akong umiwas. Ginawa ko na siyang routine. Dumaan sa mas madidilim na gilid, umiwas sa tindahan, at iwasan si Jax at ang mga kasama niya. Ayoko na ng gulo. Gusto ko lang makauwi ng tahimik. Pero minsan, kahit anong iwas mo, parang may mga bagay na kusa kang hinahanap. Isang gabi, lampas 12 na, pauwi ako galing sa sobrang pagod na shift. Umuulan ng malakas noon at basang-basa na ako pagdating ko sa kanto. Akala ko wala na sila sa tindahan dahil sa ulan. Nagkamali ako. Nandoon si Jax, mag-isa. Nakatayo sa bubungan ng tindahan parang may hinihintay. At ako yon. Bago pa ako makaiwas, bigla niyang hinawakan ang braso ko. Mahigpit, Kuya Will. Yung tipong parang ayaw kanyang pakawalan. Sabi ko sa'yo, burahin mo yung nasa mukha mo, di ba? Sabi niya, may halong inis sa boses. Bakit ang tigas ng ulo mo? Hindi na ako nakasagot agad. Hinila niya ako papunta sa pader ng isang lumang bodega. Nakasandal ako at sobrang lapit niya. Ramdam ko yung init ng hininga niya, halo ng alak, sigarilyo, at may kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag. Nakakatakot dapat, Kuya Will, pero sa totoo lang, may ibang pakiramdam na sumabay. Tiningnan niya ako ng diretso, parang may hinahanap sa mukha ko, at hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makaiwas ng tingin. Anong gagawin mo, Jax? Tanong ko, kahit ramdam ko na nanginginig ako. Sasaktan mo ba ako dahil lang dito? Tahimik siya saglit, parang may biglang nagbago sa hangin. Hinawakan niya ang pangako, pero hindi para saktan. Parang gusto niya lang akong pagmasdan ng mas maigi. Hindi ko maintindihan, mahina niyang sabi. Naiinis ako sa'yo, pero kahit anong iwas ko, bumabalik ka pa rin sa isip ko. Kuya Will, doon ko naramdaman yung bigat ng sitwasyon. Parang may dalawang alon na nagbanggaan, yung galit niya at yung hindi niya masabi. At ako, naiipit sa gitna. Bago niya ako bitawan, dahan-dahan niyang dinaanan ng hinlalaki niya yung lips ko. Parang binuburan niya yung bagay na ayaw niya. Pero sa bawat galaw, may naiiwan na init. Hindi siya sugat, pero parang apoy na unti-unting kumakalat. At kahit gusto kong umatras, may bahagi sa akin na napapikit na lang. Kasi Kuya Will, doon ko unang naramdaman na hindi lang takot ang meron sa pagitan namin. May something na mas magulo at mas delikado. Nagpatuloy ang mga araw na may kakaibang bigat sa pagitan namin. Hindi na kami nag-uusap, pero ramdam ko pa rin siya. Parang usok na kahit hindi mo nakikita, nandyan lang sa paligid. Hanggang sa isang hapon, may narinig akong sigawan mula sa tindahan ni Aling Nena. Paglapit ko, nakita ko si Jax. Pero hindi siya yung Jax na kilala ko. Hindi siya galit. Hindi siya nananakot. Nakiusap siya. Aling Nena, parang awa nyo na. Kailangan lang ng nanay ko tong gamot. Babayaran ko rin na ito pagkatapos ng trabaho ko sa construction. Sabi niya. Ibang-iba yung boses niya, Kuya Will. Parang pagod at medyo durog. Pero umiling lang si Aling Nena. Jax, ang dami mo ng utang. Hindi na kita mapapautang. Doon ko nakita yung pagbagsak ng balikat niya. Yung lalaking kinatatakutan ng buong eskinita. Biglang naging tahimik. Parang ulan na biglang humina. Pero mas ramdam mo yung lamig. Hindi ko kinaya. Lumapit ako. Saka ko inilabas yung wallet ko. Aling Nena, ako na po ang bahala sa utang niya. Isama niyo na rin po yung gamot na kailangan niya, sabi ko.
Hindi ko na pinag-isipan. Nagulat si Jax. Pero imbes na magpasalamat, bigla siyang nagalit. Hinablot niya yung damit ko at halos matumba ako sa lakas ng galaw niya. "Sino ang nagsabi sa'yo na kailangan ko ng tulong mo?" Sigaw niya. "Pinapakita mo bang mahina ako?" Nanlilisik yung mga mata niya. Parang apoy na sinindihan ulit. Pero hindi ako umatras. "Hindi kita pinapahiya, Jax," sagot ko. "Tumutulong ako kasi tao rin ako. At alam kong nahihirapan ka." Huminga ako ng malalim. "Huwag mong hayaang masaktan yung nanay mo dahil lang sa pride mo." Tahimik siya. Parang may pumutol sa galit niya. Saglit siyang tumingin sa akin. At doon ko nakita yung bagay na hindi niya kayang itago. Pagod at sakit. Pero bago pa ako makapagsalita ulit, bigla siyang tumalikod at umalis. Padabog. Pagdating ng gabi, nakita ko siya ulit. Mag-isa siya, nakaupo sa dilim. Tahimik. Nakatingin lang sa malayo, parang may iniisip na hindi niya masabi. Lumapit ako dahan-dahan. Iniwan ko yung supot ng gamot sa tabi niya. Hindi ako nagsalita. Hindi rin siya. Pero Kuya Will, sa katahimikan na yon, mas marami akong naramdaman kaysa sa lahat ng sigawan namin. Doon ko naintindihan na yung bangis niya parang balat lang. Sa ilalim noon, may isang pusong pagod na. At parang matagal nang naghihintay na may makakita. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto ko, may biglang malakas na katok sa pinto. Pagbukas ko, si Jax. Basang-basa siya sa ulan. Magulo ang itsura niya at parang hindi mapakali. "Bakit ka nandito, Jax? Gabi na," tanong ko. Hindi siya sumagot. Pumasok lang siya diretso, saka isinara ang pinto. Bago pa ako makapagsalita ulit, napasandal na naman na ako sa pader. Pero iba na yung tingin niya ngayon. Wala na yung galit. "Miko, yan ang tunay mong pangalan, di ba?" Mahina niyang sabi. Doon ko nalaman na nagtanong-tanong na rin pala siya tungkol sa akin. "Jax, anong ginagawa mo?" tanong ko. Ramdam ko yung bilis ng tibok ng puso ko. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya at saglit na ipinikit ang mga mata niya. Parang pagod na pagod na. "Sabi ko, ayaw ko sa'yo," bulong niya. "Pero bakit tuwing nakikita kita, parang gusto kitang bantayan? At kapag wala ka, hinahanap kita. Kuya Will, parang mawala sa pagitan namin." Yung galit niya parang unti-unting natutunaw. At ako, hindi ko na rin alam kung saan ako lulugar. Nagkatinginan kami, walang nagsalita. Pero parang may usapan na nangyari kahit walang salita. Parang dalawang apoy na matagal nang nag-iwas, pero sa isang iglap nagtagpo. Sa gabing yon, nawala yung mga maskara namin. Wala si Jax na siga. Wala rin si Mika na laging maayos at matapang sa paningin ng iba. Kami lang, dalawang tao na parehong pagod at naghahanap ng konting init sa gitna ng malamig na mundo. Yung mga sandaling magkalapit kami, hindi ko maipaliwanag ng buo. Hindi siya basta galaw lang. Parang bawat sandali may halong emosyon, galit, lungkot, at kung anumang hindi pa namin kayang pangalanan. Parang ulan na biglang bumuhos matapos ang matagal na init. Pero Kuya Will, kahit may ginhawang dala yung gabing yon, alam ko may kapalit. Kasi si Jax may sarili siyang mundo. Magulo at puno ng panganib. At kung papasok ako doon, parang apoy na pwedeng magpainit o tuluyang sumunog sa amin pareho. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng gabing yon. Mas naging maingat kami. Hindi na kami lantad pero ramdam ko yung pagbabago kay Jax. Mas madalas na siyang ngumiti. Hindi na rin siya palaging nasa inuman. Parang unti-unting kumakalma yung mundo niya. Akala ko tuloy baka pwedeng maging maayos. Pero Kuya Will, saglit lang pala ang katahimikan. Isang gabi,
Habang pauwi ako, may narinig akong sigawan sa kanto. May tunog ng bakal na nagbabanggaan. Yung tipong kahit hindi mo pa nakikita, alam mo mong may gulo. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit pero tumakbo ako papunta doon. At pagdating ko, parang may bumagsak sa loob ko. Nakita ko si Jax. Napapalibutan siya ng 5 na lalaki. Galing sa kabilang grupo, pinagtutulungan siya. Duguan na siya pero lumalaban pa rin. Jax! Sigaw ko. Pero huli na. Sa harap ko, nakita ko kung paano siya nasaktan ng sobra. Parang isang apoy na pilit pinapatay pero ayaw pa ring mamatay. Nang marinig ng mga kalaban na may paparating na tao, nagtakbuhan sila. Iniwan nila si Jax na halos hindi na makatayo. Lumapit ako agad. Hinawakan ko siya. Saka ko ipinatong yung ulo niya sa kandungan ko. Wala na akong pakialam kung madumihan ako o kung may makakakita sa akin. Jax, lumaban ka. Huwag kang bibitaw. Paulit-ulit kong sabi. Hindi ko na napigilan yung luha ko. Halo na yung takot at sakit. Miko, mahina niyang sabi. Sorry. Mahina na yung boses niya. Parang unti-unting nawawala. Hinawakan niya yung kamay ko. Mahigpit pero ramdam kong nanghihina na siya. Hindi na ako nag-isip. Pinasakay ko siya sa tricycle. Sa buong biyahe papuntang ospital, hawak ko lang yung kamay niya. Parang yun na lang yung natitirang koneksyon namin. Bawat segundo parang ang haba. Bawat patak ng dugo niya parang may tinatamaan sa loob ko. Doon ko naintindihan, Kuya Will, na kahit anong pilit kong itago, mahal ko na siya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw, napansin ko na lang na siya na yung iniisip ko. Siya na yung hinahanap ko. Sa gitna ng magulong iskinita na yon, siya yung naging pahinga ko. Pagdating namin sa ospital, dinala agad siya sa emergency room. At ako, naiwan sa labas, mag-isa, nanginginig at umaasa. Umaasa na hindi siya tuluyang mawawala. Kasi Kuya Will, sa lahat ng gulo na pumasok sa buhay ko, si Jax lang yung naging totoo. 3 days na walang malay si Jax. Sa loob ng mga araw na yon, parang huminto rin ang mundo ko. Hindi na ako pumasok sa trabaho. Doon lang ako sa ospital. Nagbabantay, bumibili ng gamot, at umaalalay sa nanay niya na halos hindi tumitigil sa pag-iyak. Ako lahat, Kuya Will, at hindi ko yun inisip bilang sakripisyo. Parang kusa na lang siyang nangyari. Unti-unti ring naubos yung ipon ko. May mga gamit pa nga ako na binenta. Yung mga dati kong pinahahalagahan. Napalitan na ng iisang dahilan. Ang makitang maayos si Jax. Pero ginawa ko lahat ng yon ng tahimik. Ayoko kasing isipin niya o ng pamilya niya na may kapalit yung pagtulong ko. Ayoko na maging utang. Gusto ko lang maging totoo. Nang magising siya, hindi ako pumasok sa kwarto. Doon lang ako sa labas, nakasilip. Nakita ko siyang nakaupo sa kama. Maputla pa, pero gising na. Buhay na ulit. At Kuya Will, yung unang tanong niya, nasaan siya? Hindi ko man narinig ng buo, alam kong ako yon, ramdam ko. Pero imbes na lumapit, umatras ako. Doon ko na-realize na baka hindi ako yung dapat na nandyan sa tabi niya. Kasi ang mundo ni Jax, magulo. Parang apoy na hindi mo basta mahahawakan nang hindi ka nasusunog. At ako, gusto ko lang naman ng tahimik na buhay. Baka sa paglapit ko, lalo ko lang siyang madamay. Baka maging dahilan pa ako ng panibagong gulo. Kaya gumawa ako ng desisyon. Nag-file ako ng resignation sa trabaho. Naghahanap na rin ako ng bagong matitirhan sa ibang lugar. Masakit, Kuya Will. Kasi ngayon ko lang naranasan yung ganitong klaseng pagmamahal. Yung hindi mo iniisip kung may babalik sa'yo. Yung kahit mawala ka, okay lang. Basta siya, okay. Habang nag-aayos ako ng mga gamit ko sa apartment, napatingin ako sa mga dati kong makeup. Dati, importante yun sa akin, parang shield ko sa mundo.
Pero ngayon, parang wala na silang bigat kasi may mga bagay palang mas totoo at mas mahirap bitawan. Handa na akong umalis sa iskinita ng Makati. Bit-bit yung mga alaala namin at yung pakiramdam na kahit sandali lang, naging totoo kami sa isa't isa. Gabi na nang matapos akong mag-ayos ng mga gamit ko. 2 maleta lang ang dala ko. Tahimik akong lumabas ng apartment, parang ayokong gumawa ng ingay. Madilim ang eskinita. Yung ilaw lang sa kanto ang nagbibigay ng konting liwanag. Habang naglalakad ako, hindi ko napigilan mapatingin sa tindahan ni Aling Nena. Akala ko sarado na at wala ng tao. Pero may nakita akong anino na nakaupo sa bench. At Kuya Will, tumigil yung tibok ng puso ko nang makilala ko kung sino yon. Si Jax. May benda pa yung ulo niya. Medyo hirap pa siyang gumalaw. Pero nandoon siya, parang may hinihintay. Parang ako. Bigla akong naglakad ng mas mabilis. Gusto kong makaalis nang hindi niya ako nakikita. Pero huli na. Aalis ka na ba nang hindi man lang nagpapaalam? Boses pa lang niya. Kilala ko na. Huminto ako. Pero hindi ako lumingon. Kailangan, Jax. Sagot ko. Pinipigilan ko yung boses ko na bumigay. Tapos na yung kailangan ko dito. May lilipatan na ako. Tahimik sandali. Tapos naramdaman ko siyang lumapit. Bakit? Tanong niya. Dahil ba natatakot ka sa gulo ko? O dahil ayaw mo na sa akin? Hindi ako agad nakasagot. Parang bawat tanong niya, may kasamang bigat. Binayaran mo lahat ng hospital bills ko, Miko. Dagdag niya. Akala mo ba hindi ko malalaman? Bakit mo ginawa yon kung aalis ka rin lang? Doon ako napalingon. At Kuya Will, doon na rin bumigay yung lahat. Hindi ko na napigilan yung luha ko. Ginawa ko yon dahil mahal kita, Jax. Sabi ko. Pero hindi tayo pwede. Huminga ako ng malalim, pero nanginginig pa rin ako. Tignan mo yung nangyari sa'yo. Muntik ka nang mawala dahil sa mundong ginagalawan mo. Tahimik siya. Walang sagot. Akala ko magsasalita siya. Akala ko magagalit siya. Pero imbes na salita, bigla niya akong niyakap. Mahigpit. Yung yakap na parang ayaw ka nang pakawalan. Parang taong matagal nang naligaw. Tapos biglang may nakita ulit na gusto niyang hawakan. Hindi ako agad gumalaw. Naramdaman ko lang yung tibok ng puso niya. Mabigat, pero totoo. At sa sandaling yon, Kuya Will, parang lahat ng dahilan ko para umalis, unti-unting natunaw. Parang yelo na tinamaan ng init. At hindi ko alam kung kakayanin ko pa bang tuluyang umalis o tuluyan na akong mahuhulog. Sabi ko ayaw ko sa makeup mo, pero ang totoo, gusto ko lang makita yung totoong ikaw. Mahina niyang sinabi yon habang magkalapit ang noo namin. Sa parehong eskinita kung saan dati, puro pangungutya ang naririnig ko. Ngayon, parang nag-iba ang tunog ng hangin. Mas tahimik. Mas totoo. Hinawakan niya yung mga maleta ko. Sa kanya binuhat kahit halatang hindi pa siya ganap na magaling. Hindi ka aalis, sabi niya. Dito ka lang. Sa lugar ko, walang gagalaw sa'yo. Ako na ang bahala. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbanta. Pero ramdam ko yung bigat ng sinabi niya. Parang pader na biglang tumayo sa harap ko. Hindi para ikulong ako, kundi para protektahan. Kuya Will, doon ko naintindihan na hindi lang pala ako ang nagbago. Si Jax din. Yung lalaking kinatatakutan ng lahat. Siya na ngayon yung taong handang tumayo para sa akin. Simula noon, naging magkasama na kami. Sinusundo niya ako minsan sa trabaho, kahit simpleng lakad lang pauwi. At ako naman, sinisigurado ko na maayos siya, na hindi niya pinapabayaan ang sarili niya. Hindi na kailangan ng makapal na make-up para maging matapang. Kasi may isang tao na kayang tumingin sa'yo kahit wala kang mask at tanggap ka pa rin.
Kung dati parang nagtatago ako sa likod ng kulay at anyo, ngayon mas kaya ko nang humarap ng totoo dahil sa kanya. Salamat Kuya Will sa pakikinig sa kwento ko. Sana kahit papaano may mapulot dito ang mga nakikinig, na minsan yung mga taong pinakamagaspang sa panlabas, sila pa yung may pinakamaraming tinatago, at na ang pag-ibig hindi siya namimili. Dumarating siya kahit sa mga lugar na akala mo puro dilim lang. At minsan, doon pa talaga siya mas nagiging totoo. Maraming salamat sa pagbibigay ng boses sa kwento ko, Kuya Will. At doon nagtatapos ang kwento ni Miko at Jax. Isang kwentong nagsimula sa init ng bangayan sa eskinita, pero nauwi sa isang pag-ibig na nagtanggal ng lahat ng maskara. Miko, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa M2M Desires. Alam mo, habang binabasa ko ang sulat mo, naantig ako sa tapang mo. Hindi lang sa pagharap sa isang siga, kundi sa tapang mong ipakita ang tunay mong sarili ng walang alinlangan. Ang payo ko sa iyo, ituloy mo lang ang pagiging pahinga ni Jax, dahil ang mga katulad niya na sanay sa gulo ay kailangan ng isang katulad mong marunong magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ang moral lesson na maiiwan natin sa gabing ito, huwag tayong mabilis manghusga sa pabalat. Minsan, ang mga taong tila pinakamatigas at pinakamaingay ay sila palang may pinakamabigat na pasahan sa buhay. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kaligtasan sa gitna ng magulong mundo. Kayo, mga Kai-Desires, ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Miko na manatili sa tabi ni Jax sa kabila ng panganib? Tama ba ang kanyang ginawa o dapat ba siyang lumayo para sa sarili niyang katahimikan? I-comment nyo ang inyong mga saloobin at payo sa ating comment section. Muli, kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan. Para sa iba pang mga kwentong mula sa puso, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para lagi kayong kasama sa ating mga susunod na uploads. Ako muli ang inyong lingkod, si Kuya Will. Hanggang sa muling pagbubukas ng ating mga puso, magandang gabi sa inyong lahat.